Magandang gabi mga ka-amazing. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Itim at Puti Mga Duwende. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Tara, magsimula na tayo. Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Nueva Vizcaya, may isang maliit na komunidad na tinatawag na Sitio Malipayon. Tahimik ang lugar, luntian ang paligid at tila ba nalimutan na ito ng modernong mundo. Pero sa kabila ng katahimikan, may mga usap-usapang hindi basta-basta tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isa na rito ang kwento ng dalawang uri ng duwende, ang itim at puti. Ang sabi-sabi ng matatanda, ang mga puting duwende ay mababait. Nagdadala sila ng swerte, kayamanan at kalusugan sa mga taong marunong rumispeto. Samantalang, ang mga itim na duwende, sila raw ay mapaglaro, mapaghiganti at madalas nagtatanim ng galit sa mga taong lumalapastangan sa kanilang teritoryo. Siyem, Duy. Sitio Malipayon, naninirahan ang pamilya Reyes. Isang simpleng pamilyang binubuo ni na Aling Rosa, isang masipag na mananahi. Mang Ernesto, ang ama ng tahanan na isang mangingisda sa ilog malapit sa bundok, at ang kanilang tatlong anak, Liza, Jomari at ang bunso nilang si Tonton, na laging masilayan sa ilalim ng punong mangga na nasa likod bahay nila. Isang hapon ng Hunyo, habang nagpapahinga si Tonton sa ilalim ng mangga, nakakita siya ng maliit na taong puti ang damit, may gintong sinturon at sombrero. Ngumiti ito sa kanya sa kasabing, "Gusto mo bang makipaglaro, Tonton?" Natuwa si Tonton at agad siyang tumango. Walang kaalam-alam ang bata na sa bawat laro nila ay may kapalit. Kinabukasan, napansin ni Aling Rosa na masigla si Tonton. Parang bigla itong lumusog at hindi na hinihika. Pero habang pinagmamasdan niya ang puno ng mangga, napansin niya ang mga pulang bulaklak na hindi naman namumulaklak doon dati. Samantala, si Jomari naman ay may ibang kwento. Sa likod ng bahay, may palayan na dating hindi tinatamnan. Isang gabi, habang umiihi siya sa madilim na bahagi ng likod bahay, may narinig siyang boses na garalgal. "Bakit mo ako binasahan? Hindi ka ba marunong magpaalam?" Paglingon niya, isang maliit na nilalang na kulay itim ang tumambad sa kanya. Mapula ang mata, matalim ang ngiti. Sa takot, napaatras si Jomari at nadulas. Pag-uwi niya sa bahay, bigla na lang siyang nilagnat, hindi makakain at hindi makatulog. Nagumpisa rin siyang makakita ng mga anino kahit maliwanag. Dinala siya sa albularyo ng baryo, si Kamiding, isang matandang babae na kilala sa pagiging tagapamagitan sa mundo ng mga engkanto. Nang suriin ni Kamiding si Jomari, agad niyang sinabi, nilapastangan niya ang teritoryo ng itim na duwende. May galit na ngayon sa kanya. Tinawagan ni Kamiding ang kanyang apong si Aira, isang dalagang may kakaibang kakayahan, nakakakita at nakakausap ng mga nilalang sa kabilang mundo. Pagdating ni Aira sa bahay ng mga Reyes, agad niyang naramdaman ang magkaibang enerhiya. Sa likod ng bahay, malapit sa puno ng mangga, nandoon ang aura ng puting duwende. Sa madilim na bahagi naman ng palayan,
naroon ang galit at inggit ng mga itim na duwende. May digmaan na sa pagitan nila, sabi ni Aira, at nasa gitna kayo ng gulo. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula ng makaranas ng kababalaghan ng buong barangay. May mga nawawala, may mga baka na biglang namamatay, at may mga batang tulala na lang sa gitna ng gabi. Isang gabi, habang nagdarasal si Aling Rosa sa altar, may narinig siyang tinig. Tulungan mo kaming manalo at babantayan namin ang iyong pamilya habang buhay. Ito ang boses ng puting duwende. Ngunit halos sabay nito ay isa pang tinig ang narinig. Paos, galit, tila gumagapang sa kanyang likod. Kunin mo ang alay o kukunin namin ang isa sa mga anak mo. Sa puntong ito, napilitan si Aling Rosa na pumili. Makikipag-alyansa ba siya sa puting duwende upang labanan ang mga itim? O tatanggapin ang alok ng dilim upang isalba ang kanyang anak? Habang naguguluhan siya, isang huni ng tuko ang narinig 3 beses. Sabi ng matatanda, kung 3 beses tumunog ang tuko, may kaluluwang kukunin. Habang nag-iisip si Aling Rosa, naramdaman niyang tumitibok ang kanyang puso ng mabilis. Ang alok ng itim na duwende ay napakabigat. Isang kasunduan na magdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pamilya. Ngunit ang alok ng puting duwende, bagamat magaan at puno ng kabutihan, ay nangangailangan ng sakripisyo. Sinusubok ang bawat pagpapasya na ito. Nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip nang bigla siyang tawagin ni Aira mula sa pintuan. Tante Rosa, kailangan mo na bang magdesisyon? May nakikita akong isang dilaw na liwanag sa kabila ng bundok. Kung iyon ang susundin mo, malalaman mo kung anong uri ng duwende ang magbibigay sa iyo ng tulong. Ang dilaw na liwanag na iyon ay hindi pangkaraniwan. Iyon ay tanda ng isang pinagmulan ng kapangyarihan mula sa isang matandang engkanto na maaaring maging susi sa lahat ng ito. Si Aling Rosa, na ngayoy naguguluhan pa rin, nagdesisyon na sumama kay Aira upang hanapin ang liwanag. Habang ang dalawa ay naglalakad patungo sa bundok, sumunod sila sa liwanag na magaan sa mata. Habang umaakyat sa madilim na kagubatan, naramdaman nila ang mga mata ng mga hayop at engkanto na nakatingin sa kanila. Ang mga puno ay tila nagbubukas at nagsasara. Parang may mga nilalang na sumusubok na pigilan sila. Minsan, may mga tila alingaw-ngaw na boses na naririnig, ngunit hindi nila matukoy kung mula saan. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, nakita nila ang isang malaking bato na may inskripsyon sa ibabaw nito. Ang bato ay naglalabas ng mahina, malambot na liwanag. Aira, ano ito? Tanong ni Aling Rosa. Ang tinig niya'y may kabang nararamdaman. Ito ay ang bato ng pagsubok, sagot ni Aira, na tila alam na ang lahat. Kung nais mong magpatuloy, kailangan mong dumaan dito at sumagot sa 3 tanong. Tinanggap ni Aling Rosa ang hamon. Nang tumuntong siya sa bato, isang kakaibang tunog ang pumuno sa paligid at isang malabughaw na usok ang nagsimulang magibang anyo at nagtanong, Aling Rosa, handa ka bang sumumpa na hindi mo ibebenta ang iyong kaluluwa sa dilim? Hindi nagdalawang isip si Aling Rosa at sumagot, Oo, handa akong magbuwis ng kahit anong halaga basta't matulungan ko ang aking pamilya. Ang usok ay lumapit sa kanya, naging isang anino at muling nagtanong,
Kung ikaw ay magsisilbing tagapamagitan, magiging saksi ka sa kasalanan. Pipiliin mo bang ipagtanggol ang mga nilalang ng kalikasan laban sa kasamaan? Nag-isip si Aling Rosa ng saglit, ngunit alam niyang walang pag-aalinlangan. Oo, pipiliin kong magtanggol at mag-alaga sa kalikasan. Bigla, ang liwanag ay lumakas at muling nagtanong. Panghuli, kung ang buhay ng iyong mga anak ay kapalit ng tagumpay, magiging handa ka bang isakripisyo ang isa? Ang tanong na ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa puso ni Aling Rosa. Hindi niya kayang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga anak. Luhang dumaloy sa kanyang mata, ngunit napilitan siyang magpasya. Kung ang buhay ng aking mga anak ang magiging hininga ng mundo, handa akong ialay ang sarili kong kaligayahan. Sagot ni Aling Rosa. Ang tinig ay puno ng sakit. Pagkatapos ng sagot na iyon, ang usok ay naglaho at ang bato ay nagbukas. Sa loob nito, isang gintong pulseras na may simbolo ng kagubatan ang lumitaw. Sinabi ni Ira, "Ito na ang sagot, Tante. Ang pulseras ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga itim na duwende, ngunit may presyo." Si Aling Rosa ay nagdalawang isip. Nakita niya na ang pulseras ay tila may kapangyarihan, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung anong sakripisyo ang magiging kapalit nito. Habang bumababa sila mula sa bundok, isang matinding hangin ang humampas sa kanilang katawan. Ang kalangitan ay nagkulay abo at isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Si Duwendeng Itim, ang hari ng dilim na may hawak na kawayan. Ang mata ay nagsisilang ng mga pulang apoy. "Aling Rosa," sigaw niya, ang tinig niya ay parang anggulo ng hangin. "Hindi mo maaaring talunin ng dilim. Lahat ng nais mong mangyari ay haharapin ng kaparusahan. Kung pipiliin mong manatili sa liwanag, ipagpapalit mo ang iyong mga anak." Si Aling Rosa ay hindi umatras. Tiningnan niya ang pulseras at itinaas ito. Ang dilaw na liwanag ng bato ay kumalat at ang mga puno sa paligid ay nagbigay ng daan para sa kanya. Ang labanan ay nagsimula. Ang itim na duwende ay naglabas ng malalakas na hangin na nagsiklab sa paligid. Ngunit ang liwanag ng pulseras ay naging isang kalasag. Tinatanggi ang mga anino. Ang mga puting duwende na nagsilbing mga tagapagtanggol ng kalikasan ay lumitaw. Sa kanilang likuran, sinusuportahan ang bawat hakbang ni Aling Rosa at Ira. Ang labanan ay patuloy na umabot hanggang sa hating gabi. Ang mga hayop, mga puno, at ang buong kagubatan ay nagsanib puwersa upang itaboy ang mga itim na duwende. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Aling Rosa ang isang matinding pighati, isang huling pagsubok, isang desisyon na magbabago sa lahat. Habang ang mga duwende ng dilim ay patuloy na sumasalungso sa liwanag ng pulseras, nakaramdam si Aling Rosa ng isang malamig na pakiramdam na dumaan mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang buong kagubatan ay parang umaagos ng enerhiya. Isang hininga ng kalikasan na naglalaban sa mga puwersa ng dilim. Ang mga puting duwende ay nagsimula ng pag-atake. Sumusuporta sa kanilang pinili, si Aling Rosa. Ang mga lilim ng puti na parang mga ulap ay mabilis na umatake sa mga itim na duwende. Pinapalakas ang bawat galaw ng kanilang mga kaalyado. Ngunit hindi madali ang labanan. Ang mga itim na duwende ay may lakas at kadiliman
na nagpapalakas sa kanila sa gabi. Si Duwending Itim, na siyang pinuno ng mga nilalang ng dilim, ay hindi nagpapatalo. Ipinakita niya ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Nilikha ang isang malupit na hangin na may matalim na kagat. Ang hangin na iyon ay may halong mga anino na may kakayahang magpabagsak ng kahit sinong nilalang na sumasalungso rito. Aling Rosa, hindi mo kami matatalo. Ang sigaw ni Duwending Itim habang ipinapakita ang kanyang kawayan na may mga pangil na parang isang makamandag na ahas. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi mawawala. Kailangan mong sumuko o ang lahat ng ito ay mawawala. Si Aling Rosa na may hawak ng pulseras ay patuloy na nagpumiglas laban sa mga hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng lakas at tapang na kanyang ipinapakita, naramdaman niyang may kakulangan. Nais niyang manalo, ngunit sa tuwing lumalapit siya sa Duwending Itim, parang mayroong makapangyarihang puwersa na humahadlang sa kanyang mga hakbang. Hindi ko kayang mag-isa, sigaw ni Aling Rosa sa kalikasan. Doon, ang mga puno ng kagubatan ay parang nagbigay daan sa kanyang panawagan. Ang mga puting duwende na sa ngayon ay tila nagiging isang pader ng liwanag ay nagsimula ring magtaglay ng lakas na tinawag ni Aling Rosa mula sa kanyang puso. Lahat ng magagandang enerhiya ng kalikasan, ang hangin, ang mga ulap, ang ulan at ang lupa ay nagsanib upang lumakas at magsanib sa kanyang katawan. Si Aira, na matiyagang nagmamasid mula sa likuran, ay nakita ang isang pagkakataon. Hindi sapat na lamang kang lakas ng tao upang mapabagsak ang dilim. Kailangan nilang sumanib sa isang mas mataas na puwersa. Ang puwersa ng pagkakaisa, ang puwersa ng kalikasan na walang hanggan. Si Aira, gamit ang kanyang kaalaman sa mga sinaunang ritual ng mga engkanto, ay nagsimulang magdasal ng mga salitang hindi nauunawaan ni Aling Rosa. Isang pagsanib ng sinaunang ritual at modernong pananampalataya ang nagsanib upang magbigay lakas sa lahat ng nilalang ng kalikasan. Ang lakas ng kabutihan ay hindi matitinag, sambit ni Aira. Ang dilim ay hindi mananaig hanggat may liwanag sa puso ng bawat isa. Nang marinig ito ni Aling Rosa, nakuha niya ang tunay na kahulugan ng ritual. Hindi lamang sila lumalaban sa dilim, kundi lumalaban din sila para sa mga susunod na henerasyon, para sa mga punong-puno, para sa mga hayop, at para sa kalikasan na nagsustento sa kanilang buhay. Sa kanilang mga puso, nagsimula silang magtaglay ng isang uri ng lakas na hindi kayang tapatan ng mga itim na duwende. Ang mga puting duwende ay nagbigay hudyat ng kanilang pagsanib sa puwersa ni Aling Rosa at Aira. At sa isang malakas na puting liwanag, ang buong kagubatan ay parang sumabog sa enerhiya. Ang mga itim na duwende ay sumabog sa madilim na hangin na kanilang nilikha at nagsimulang maglaho isa-isa. Ang mga anino nila ay nagdisente na parang naglalaho sa umaga. Si Duwending Itim na nagsimula ng mawala ng kapangyarihan ay nagalit. Inilabas niya ang kanyang huling puwersa, isang malaking halimaw na nilalang na gawa sa purong dilim. Ang nilalang na ito ay may katawan ng isang dambuhalang ahas at mga pakpak na parang sa isang bat. Mabilis niyang tinangkang durugin ang lahat ng liwanag, ngunit sa oras na iyon, ang buong kagubatan ay kumilos laban sa kanya. Lahat ng puno, lahat ng hayop
at lahat ng nilalang ng kalikasan ay nagsanib, lumaban at tinulungan si Aling Rosa. Si Aling Rosa, sa tulong ng pulseras, ay nagbigay ng huling suntok. Ang liwanag na nagmumula rito ay sumabog at ang halimaw ni Duwending Itim ay naglaho sa isang malupit na pagsabog ng dilim. Ang lahat ng nilalang ng kalikasan ay nagsimulang magdiwang at ang kagubatan ay muling naging tahimik at buo. Habang ang lahat ng kababalaghan ay nagaganap, si Aling Rosa ay napaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang mga mata niyang puno ng luha ay nagsimulang magliwanag muli. Sa kabila ng lahat ng pagod at takot, ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Si Aira, na muling nagbalik sa kanyang normal na anyo, ay lumapit sa kanya at inabot ang kamay. Tante Rosa, ang laban na ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay laban para sa buong kalikasan, para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Si Aling Rosa ay tumango at nagsimula silang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang dilim ay naitaboy na at ang liwanag ay nagsimulang magbigay gabay sa kanilang landas. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang magtiwala sa bawat isa, sa kanilang pamilya, sa kalikasan at sa kanilang sarili. Ngunit sa mga mata ni Aling Rosa, alam niyang ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ang mga duwende, mabuti man o masama, ay patuloy na naninirahan sa paligid nila. At ang bawat desisyon, bawat hakbang, ay magdadala ng bagong pagsubok at bagong aral. Habang si Aling Rosa at Aira ay naglalakad pabalik sa kanilang tahanan, ang paligid ng Sitio Malipayon ay tila nagbabalik sa normalidad. Ngunit sa puso ni Aling Rosa, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang digmaang iyon ay tila isang simbolo ng mas malalim na laban. Isang laban na hindi lamang laban sa mga duwende, kundi laban sa kanilang sariling pagnanasa, takot, at ang kagustuhang maprotektahan ang mga mahal sa buhay. Pagdating nila sa bahay, pinuntahan nila ang pamilya ni Aling Rosa. Si Mang Ernesto, si Liza at si Jomari ay nandoon nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Nang makita nila si Aling Rosa at Aira, ang kanilang mga mukha ay nagsimulang magliwanag, ngunit may kasamang takot. "Tante, anong nangyari sa inyo?" tanong ni Liza. Ang mata ay puno ng kaba. Si Tonton naman, na parang walang nararamdaman, ay lumapit at nagtanong, bakit po parang may kakaiba sa paligid?" Naglakad si Aling Rosa papunta sa gitna ng kanilang bahay at tumingin sa paligid. "Wala nang dapat ipag-alala, Tonton," sabi niya. Ang boses ay tahimik at puno ng pasensya. "Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan ng lahat." Napansin ni Aling Rosa na tila may kakaibang tensyon sa paligid. Ang kanilang bahay ay tila sumasagisag na lang sa isang huling bahagi ng kasaysayan ng Sitio Malipayon. Isang maliit na komunidad na puno ng mga kwento ng kababalaghan. Hindi ba't natutunan nilang ipaglaban ang kanilang buhay? Ngunit may mga bagay pa ring hindi nila alam. Kinagabihan, habang ang buong pamilya ay nagkakaroon ng salo-salo sa hapag, may narinig na silang mga huni ng mga ibon mula sa kagubatan. Ngunit hindi ito mga karaniwang huni ng ibon. May kaunting pagkakaibang nararamdaman. Ang mga tunog ay malalim
at mas malakas kaysa karaniwan. Ang mga mata ni Aling Rosa ay mabilis na tumingin sa paligid. "Mama, may nangyayari na naman," sabi ni Jomari. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Aira, na naroon pa rin sa kanilang bahay, ay biglang nagtakip ng kanyang tainga. May mga nilalang na dumadating. Aniya, ang mga mata niya ay puno ng kababawan, para bang may mga mata siyang hindi kayang ipaliwanag. Ito ang pinagtataguan ng mga itim na duwende, ang kanilang huling pagsubok. Hindi nila papayagan na magtagumpay tayo. Hindi nagtagal, isang malakas na tunog ng pagragasa ng tubig ang narinig nila mula sa ilog. Tumayo si Aling Rosa at nagsabi, "Wala ng oras. Nasa atin ang desisyon kung paano natin haharapin ang susunod na pagsubok." Bumangon si Aling Rosa at tinala ang kanyang pamilya sa likod ng bahay, papunta sa ilog kung saan siya madalas magtrabaho. Ang ilog na sa kanilang pananaw ay isang lugar ng buhay at kabutihan, ay ngayon naging sagisag ng nagbabadyang panganib. Ang tubig ay hindi na malinaw, nagiging madilim na parang isang lugar ng mga alon ng dilim. Ang hangin ay hindi na magaan, kundi mabigat at may kasamang malamig na kuryente. Biglang, mula sa ilalim ng ilog, sumulpot ang isang nilalang na may malalupit na anyo. Ang katawan nito ay kahawig ng isang dambuhalang isda, ngunit ang mga mata nito ay naglalabas ng matinding liwanag at ang bibig ay puno ng malalaking pangil. Tumawa ito ng malakas at ang kanyang tinig ay parang alon na humahampas sa baybayin. "Inyo nang nalamang ang mga duwende," sigaw nito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasamaan. Ngunit may mas malalaking nilalang pa na nagmamasid sa inyong mga hakbang. Maghanda kayong harapin ang pinakamalupit na pagsubok. Mabilis na lumapit si Aira kay Aling Rosa. "Tante, ito na ang huling pagsubok. Huwag mong hayaan na makalapit siya. Siya ang tagapagbantay ng ilalim, ang nilalang na nagmamatiyag sa mga lumalaban sa mga duwende." Si Aling Rosa, na ngayon ay may higit na lakas mula sa pulseras, ay tumayo at humarap sa nilalang. Ang tubig sa ilog ay parang nag-aalab habang siya ay nagdasal. Ang bawat salita ay tumutok sa pagninilay at kapangyarihan ng kanyang puso. "Hindi ko kayo matatakot. Hindi ko kayo papayagan manghibabaw." Ang kanyang tinig ay malakas at matatag. Ang tagapagbantay ng ilalim ay ngumisi. "Hindi ko inaasahan ang iyong tapang. Ngunit ang tapang ng isang ina ay hindi matitinag. Ngunit ang tanong ko ay, handa ka bang isakripisyo ang lahat ng iyong pamilya para sa iyong misyon?" Naramdaman ni Aling Rosa ang isang presyon sa kanyang dibdib. Parang ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Ngunit ang tapang na nagmumula sa kanyang puso ay hindi kumukupas. Iniisip niya ang kanyang mga anak, ang kalikasan at ang kinabukasan. "Oo," sagot niya, ang tinig ay puno ng tiwala. "Handa akong ipaglaban ang lahat ng aking pamilya, hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nilalang ng kalikasan." Dahil sa kanyang tapang, ang tagapagbantay ng ilalim ay nagsimulang maglaho tulad ng malamlam na alon sa isang bagyong tumahimik. Ang buong ilog ay nagliwanag. Ang tubig ay bumalik sa kanyang malinis na anyo, at ang kagubatan sa paligid ay naging tahimik.
ang mga puting duwende ay muling lumitaw at si Duwendeng Puti, ang kanilang pinuno, ay lumapit kay Aling Rosa. "Tama ang iyong desisyon," sabi ni Duwendeng Puti. "Ang digmaang ito ay tapos na. Ngunit patuloy na magbabantay sa inyo ang mga engkanto at kalikasan. Wala nang itim na duwende ang magbabalik. Ngunit tandaan mo, Aling Rosa, ang kalikasan ay hindi kailanman maghihintay. Ang buhay ay isang patuloy na laban at ang inyong misyon ay magpapatuloy." Habang ang buong pamilya ni Aling Rosa ay nagtipon sa kanilang tahanan, nagsimula silang magdiwang ng isang tahimik na salo-salo. Wala nang kababalaghan sa paligid, ngunit ang mga mata ng bawat isa ay puno ng pag-aalala. Hindi dahil sa kasalukuyan, kundi dahil sa mga susunod na mangyayari. Ang mga alon ng ilog ay nagiging kalmado, ngunit sa kanilang mga isipan, ang tanong ay laging naroroon. Hanggang kailan magtatagal ang kapayapaang ito? Si Ira ay hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Tumayo siya mula sa lamesa at lumapit kay Aling Rosa. "Tante, ang mga engkanto, ang mga duwende, nakikita ko ang lahat ng ito bilang isang pagsubok. Ngunit may mga nilalang na mas malupit pa ang naghihintay. Hindi lang sila mga duwende na may puot sa atin. May mga nilalang na mas malupit pa at mas matalino." Aling Rosa, na may mga matang puno ng kalungkutan at pag-asa, ay tumingin kay Ira. "Oh, Ira, alam ko. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ang pag-aalala sa hinaharap, kundi ang pagpapahalaga sa kasalukuyan. Hanggat mayroong tapang at pagmamahal sa puso ng bawat isa, hindi tayo matitinag." Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Jomari na ang mga ilaw sa paligid ng bahay ay kumikislap. Pansamantalang naging mahina ang liwanag ng mga ilaw ng gasera. At ang mga anino sa paligid ay tila dumaan at naglaho. Ang hangin na dumaan ay may kakaibang amoy, parang mahina at mabangong amoy ng mga bulaklak. Ngunit may kasamang presensya ng malamig na hangin. Hindi na nakatiis si Liza na nagsimula ng magtanong sa kanyang ina, "Mama, anong ibig sabihin nito? Bakit bigla na lang nagsimula ang mga kakaibang bagay na ito muli?" Si Aling Rosa ay huminga ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. "Naglalakad tayo sa isang mundo kung saan ang ating mga hakbang ay binabantayan ng hindi nakikitang puwersa. Ang mga duwende, engkanto at mga nilalang ng kalikasan ay bahagi ng ating mundong hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi natin sila nakikita, ngunit nararamdaman natin ang kanilang presensya. Kaya't kailangan nating manatiling maingat." Hindi pa natatapos ang mga salitang iyon nang biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa labas. Isang tunog ng mga paa na humahampas sa lupa. Parang may mga nilalang na mabilis na naglalakad patungo sa kanila. Nagmadali silang pumunta sa bintana at tumingin sa dilim. Doon, sa kabila ng madilim na kagubatan, nakita nila ang isang maliit na liwanag. Hindi ito isang ilaw mula sa kanilang mga ilaw, kundi isang liwanag na dahan-dahang gumagalaw sa kabundukan, isang liwanag na may matang nangingibabaw mula sa likod nito. Ang liwanag ay patuloy na dumaan, at sa bawat hakbang ng liwanag, ang kagubatan ay tila nagigising. Si Aling Rosa at Ira ay nagtinginan. "May mga nilalang na hindi pa natin nakikita," sabi ni Ira. Ang kanyang tinig ay mabigat.
ang liwanag na iyon ay hindi galing sa ating mundo. Aling Rosa ay hindi na nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay nabasa ni Aira ang isang matinding pangako. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang kagubatan ay nagtatago ng mga lihim na hindi pa nila natutuklasan. Ngunit sa bawat hakbang nila patungo sa hindi pa nila nararasan, nagsisimula silang magtanong, ano nga ba ang kanilang misyon sa mundong ito? Kinabukasan, naglakbay silang magkasama, si Aling Rosa, Aira at ang kanyang pamilya, patungo sa kabundukan kung saan nila nakita ang liwanag noong gabing iyon. Hindi alam ni Aling Rosa kung anong klase ng nilalang ang naghihintay sa kanila. Ngunit alam niyang kailangan nilang harapin ito, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong komunidad ng Sitio Malipayon. Dala nila ang mga alituntunin ng kalikasan, mga kaalaman mula sa kanilang mga ninuno, at ang lakas ng pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Habang sila'y patuloy na umaakyat sa bundok, ang mga kalikasan sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Ang mga puno ay tila may mga mata. Ang hangin ay nagsisimulang humaplos na parang naguutos. At ang mga ibon ay nagiging tahimik na para bang nanonood sa bawat galak at takot na kanilang nararamdaman. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, wika ni Aira, ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng kabang nararamdaman ng lahat. Hindi nila tayo papayagan na makarating doon ang buhay. Si Jomari, na tila nababahala, ay lumapit kay Aling Rosa at tinanong, "Mamam, may magagawa ba tayo? Para bang ang buong kalikasan ay nagtutulungan upang hindi tayo makapunta sa tuktok?" Si Aling Rosa ay nakatingin sa kanyang anak at nagsabi, "Minsan, kailangan nating makipag-ugnayan sa kalikasan. Hindi natin ito pwedeng pilitin. Dapat tayong magpatuloy, ngunit sa tamang oras." Nang makarating sila sa tuktok ng bundok, natagpuan nila ang isang dambuhalang puno. Isang puno na walang katulad sa anumang nakita nilang puno sa buong buhay nila. Ang mga ugat nito ay parang mga palad ng isang kamay na nakaturo sa langit. Ang mga sanga ay naglalabas ng mga malagintong liwanag. At sa ilalim ng puno ay may isang malaking batong itim na may mga inskripsyon sa paligid nito. Habang sila ay papalapit, ang mga ibon ay nagsimula muling magliparan at isang malalim na tinig mula sa ilalim ng lupa ang narinig nila. "Nandyan na kayo," wika ng tinig na malalim at may puwersa ng hangin. "Ang paglalakbay nyo ay hindi pa tapos. Ang totoong kalaban ay narito at siya'y maghihintay hanggang sa huling sandali." Habang ang buong pamilya ni Aling Rosa at ang kanilang mga kasama ay nakatayo sa ilalim ng dambuhalang puno, ang hangin ay bumangon at nagsimula muling mag-ikot. Ang mga sanga ng puno ay tila kumilos sa kanilang sarili. Hindi nila kayang ipaliwanag ang nararamdaman nila, isang matinding pagkabahala, ngunit may kasamang pakiramdam ng pag-asa. Alam nila na ang kanilang huling pagsubok ay malapit na. Si Aling Rosa, na nakatayo sa harap ng malaking bato, ay nagdahan-dahang lumapit. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang init na nagmumula sa bato at ang inskripsyon sa paligid nito ay nagsimulang kumislap ng malapula. Ang mga simbolo sa bato ay parang buhay at ang hangin ay nagsimulang mag-pulsate sa ritmo ng mga salita sa inskripsyon.
Ang kalikasan ay hindi basta binubuo ng mga nilalang. Ang isang malalim na tinig mula sa bato ay nagsalita. Ang tunog nito ay parang umaabot sa mga kaluluwa. Bawat nilalang na naririto ay may papel na ginagampanan sa balanse ng mundo. Ngunit may isang puwersa na matagal nang itinago at siya'y nagmamasid mula sa dilim. Ang isang matapang na puso lamang ang makakatuklas sa kanya at tanging ang tapang at pagkakaisa ang makakatalo sa kanya. Nag-umpisang magdilim ang paligid. Ang mga ulap sa langit ay nagtipon-tipon at ang malamlam na liwanag ng araw ay napalitan ng dilim. Ang mga mata ng bawat isa ay nakatutok kay Aling Rosa na nagsimulang magdasal sa harap ng bato. Ang kanyang mga kamay ay inihahaplos sa ibabaw ng mga inskripsyon at sa bawat pagdapo ng kanyang mga daliri, ang mga simbolo ay patuloy na kumikislap at nagsisilang ng mga sinaunang liwanag. Si Ira na nakatayo sa tabi ng kanyang tiyahin ay nagsimulang mag-isip ng malalim. Tante, Ania, kapag natapos na ito, anong mangyayari sa ating komunidad? Si Aling Rosa ay lumingon sa kanya at ngumiti. Ira, sa bawat laban, laging may aral. Hindi lang ang komunidad natin ang matututo, kundi ang bawat isa sa atin. Ang kalikasan, ang mga duwende, ang mga engkanto, lahat ng ito ay may dahilan. Kapag natutunan nating magtagumpay, hindi lang ang ating sarili ang magbabago, kundi pati ang mundong nakapaligid sa atin. Habang nagsasalita si Aling Rosa, biglang may narinig silang malalakas na tunog mula sa gitna ng kagubatan. Isang kakaibang presensya ang dumaan at mula sa likod ng dambuhalang puno, isang nilalang na may masamang itsura ang lumitaw. Ang katawan nito ay kulay itim na parang nilalang mula sa dilim. At ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, isang simbolo ng galit at puot. Si Duwendeng Itim, ang pinuno ng mga itim na duwende, ay lumapit at tumayo sa harap ng pamilya ni Aling Rosa. Ang kanyang tinig ay may kasamang banta at ang hangin sa paligid ay tila napakabigat. Walang makakatakas sa dilim, ang wika ni Duwendeng Itim. Pinili ko ang landas ng puot at wala nang makakapigil sa aking plano. Ang kalikasan, ang mga engkanto, lahat ng ito ay matatalo sa aking kamay. Ngunit hindi natakot si Aling Rosa. Hinawakan niya ang pulseras na ibinigay sa kanya ni Duwendeng Puti at nagsimula itong kumislap ng maliwanag. Hindi ka ang magtatakda ng aming kapalaran, Duwendeng Itim, sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Ang mga duwende, engkanto at kalikasan ay hindi basta matitinag. Ang tapang ng isang ina, ng isang pamilya at ng isang komunidad ay hindi mo kayang sirain. Si Ira sa kanyang tabi ay nagsimula ring magdasal. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng liwanag at ang kanyang mga kamay ay nagdikit sa ibabaw ng bato. Sa mga salitang binanggit niya, ang mga inskripsyon sa bato ay nagsimulang magbago. Ang mga simbolo ng kalikasan, ng buhay at ng balanse ay nagsimulang magliwanag ng malakas. At ang hangin sa paligid nila ay nagbago mula sa malamig na takot. Naging mainit na apoy ng lakas at pag-asa. Nang dahan-dahan umangat sang mga ulap at muling sumikat ang araw, ang liwanag mula sa bato ay lumabas at tinamaan si Duwendeng Itim. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho sa dilim
at ang galit na sumasakop sa kagubatan ay nagsimulang maglaho. Ang kalikasan ay muling nakaramdam ng kapayapaan at ang mga duwende, mga itim at puti, ay nagtipon sa paligid, nagbigay galang kay Aling Rosa at sa kanyang pamilya. Ang mga duwende ng puti ay nagsalita. Ang inyong tapang at pagkakaisa ay nagbalik sa balanse ng kalikasan. Ang inyong bayan ay muling magiging maligaya at ang inyong mga anak ay mamumuhay ng payapa sa mundong ito. Dahil sa tapang ng bawat isa, natapos ang isang matinding pagsubok na hindi lamang laban sa mga duwende, kundi laban sa dilim na minsang sumakop sa kanilang komunidad. Nagbalik ang buhay sa Sitio Malipayon at ang kalikasan ay nagsimulang magbigay ng mas maraming biyaya. Ang mga puno, ilog at kabundukan ay muling nagbigay buhay sa komunidad at ang mga tao ay muling nagsimula ng kanilang buhay na puno ng pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa kwento ng itim at puti, mga duwende. Sana ay napawi ang inyong takot at nakapagbigay aral sa bawat isa. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng comment sa ibaba. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe na sa channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwento na magpapakaba at magbibigay aral sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento, mga ka-amazing. Maging handa sa mga susunod na kakatakutan at laging tandaan, ang kwento ng buhay ay patuloy na umaagos at bawat hakbang ay puno ng misteryo. Paalam at hanggang sa muli.